Ito na yata ang pinakamalupet na commercial sa buong mundo. Sa unang tingin, aakalain mong gawa lang ito ng AI, pero kuha ito sa totoong buhay, isang commercial ng Emirates Airlines. Makikita sa eksena ang isang babae na nakangiti habang nagpapalit ng mga mensahe, habang sa likod niya ay lumilipad ang isang aeroplano na may disenyo ng Dubai Expo. Nakapwesto ang babae sa tuktok ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na tore sa buong mundo, na may taas na 828 metro at 163 palapag. Ang kinatatayuan niya ay may sukat na 1.2 metro lamang, ganun kaliit at tiyak na manginginig ang tuhod ng kahit sinong aakyat doon. Hi, Mom. I'm on top of the world. Pero ang babae na ito ay hindi talaga empleyado ng airlines, kundi isang stunt woman na eksperto sa skydiving. Umabot ng 70 minuto ang pag-akyat niya sa tuktok ng gusali at ginamit lamang ang isang drone para sa buong pagkuha ng video. Ang eroplano sa background ay umikot ng 10 beses sa paligid ng tore sa mabagal na lipad. 5 oras na natili ang aktres sa tuktok ng Burj Khalifa para lang makuha ang perpektong kuha. Kahit hindi ganun kalaki ang ginasto sa ad na ito, naging viral ito sa buong mundo dahil sa tapang ng creative team at sa katotohanang walang halong special effects ang pagkakakuha. Grabe, parang hindi ka panipaniwala. Kamakailan lang, inanunsyo ng gobyerno ng China na nauubos na raw ang basura sa mga lungsod nila. Oh, tama ang narinig mo. Kulang na sila sa basura. May ilang lungsod na hinuhukay ang mga lumang tambakan ng basura, habang ang iba naman ay bumibili na ng basura mula sa mga karatig lungsod. Anong nangyayari? Bago ang taong 2010, sobrang sakit ng ulo ng problema sa basura sa China. Dahil sa laki ng populasyon nila, napakaraming basura ang naiipon araw-araw. Halos 2 sa bawat 3 lungsod ay napapalibutan ng basura. Nakakakontamina ito ng hangin at nagbabanta rin sa kalinisan ng mga tubig sa ilalim ng lupa. Diyan pumasok si Du Xiangwan, isang akademiko sa Chinese Academy of Engineering. Nagmungkahi siya ng bagong solusyon. Dalhin ang basura sa mga planta ng kuryente at sunugin ito gamit ang mga espesyal na incinerator para gawing enerhiya. Ang maganda pa rito, hindi ito naglalabas ng nakalalasong usok at ang natitirang abo ay pwedeng gawing semento para sa paggawa ng mga kalsada. Lubos nitong nasolusyonan ang problema ng urban waste pollution. Ngayon, may mahigit 1,100 waste-to-energy plants na ang China. Bawat toneladang basura ay kayang makalikha ng 200 hanggang 500 kilowatt-hour ng kuryente na maaaring kumita ng $15 hanggang $40 kada tonelada. Araw-araw, 800,000 tonelada ng basura ang sinusunog. Mas mataas na ito kaysa sa dami ng bagong basura na napoproduce. Dahil nauubos na ang basura, napipilitan ng mga planta na bumili ng basura mula sa ibang lugar, mga $7 kada tonelada. Parang kabaligtaran ng problema sa ibang bansa, ang basura ay isa ng mahalagang yaman sa China. At ngayon, ini-export na nila ang teknolohiyang ito sa mahigit 40 bansa. Ikaw, sa tingin mo, aling bansa ang pinaka-nangangailangan ng ganitong solusyon?